Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 361 hanggang Kabanata 370. Kabanata 361. Hiem, matandang si Bai, hahayaan kitang umalis ngayon. Kapag samukha ka na sa araw na iyon, pupunta ako sa libingan mo at mag-aaway para wala kang kapayapaan doon. Galit na sabi ni Ji Zhang, at pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan na tahimik na nakaupo sa tabi niya at sinabi, kasalanan lahat ng matandang si Bai, dahil sa kanya nakalimutan ko ang negosyo. Xiaohan, malaking araw ito ni Xiaoyu, sa pagkakataong ito, gusto kitang kilalanin bilang apo kong si Zhang Dapao. Sige. Isang doble saya, gusto mo ba? Nang marinig ito, nagulat ang mukha ni Yehan, at kinilala siya bilang apo niya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong ideya si Ji Zhang. Nang marinig ng ibang tao sa paligid ang mga sinabi ni Ji Zhang, nagulat din sila. Masaya ang tingin ni Lin Bomo at ng iba pa. Kung kinilala ni Ji Zhang si Yehan bilang apo niya, tiyak na may kapital si Yehan sa Yanjing City na hindi kayang maliitin ng mga tao. Ano ba, Xiaohan, ayaw mo ba? Nang makita ang tahimik na ekspresyon ni Yehan, may pagkadismaya na sabi ni Ji Zhang. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, Lolo, paano naman ako hindi magugustuhan? Nagulat lang ako dahil biglaan, masyado akong masaya na magkaroon ng lolo na katulad mo. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Ji Zhang at sinabi, sige, apo kong mahal, nagkasundo na tayo. Kung may mga api sa iyo sa Yanjing City, ako, si Zhang Dapao, ang unang magpapatigil sa kanya. Walang makakapi sa apo kong si Zhang Dapao. Medyo naantig si Yehan sa mga sinabi ni Ji Zhang. Nararamdaman ni Yehan ang tunay na damdamin mula sa matandang ito. Talagang kinilala niya ito bilang apo niya at walang ibang ideya. Isang anyo ng proteksyon. Matandang si Zhang, binabati kita, may isa ka ng apo, at magiging mapalad ka na masiyahan dito sa hinaharap. Tumingin si Old Director Bai kay Yehan, at sinabi ng may emosyon, ang mga kasanayan sa medisina ni Yehan ay hindi pangkaraniwan, kasama siya, ang matandang si Zhang ay makakasama ulit niya sa hinaharap. Nakikipagtalo na sila ng mahigit 10 taon. Haha, ganoon nga, matandang si Bai, hindi ka ba naiinggit sa akin? Masayang sabi ni Ji Zhang. Sino ang naiinggit sa iyo, matandang bagay ka? Masungit na sabi ng matandang Din Bai. Nang makita na pumayag na si Yehan, ngumiti si Zhang Hongho at sinabi, Xiaohan, dahil kinilala mo na ang matanda bilang lolo mo, bilasan mo at tawagan mo akong ninong. Binigyan siya ng isang puting tingin ni Yehan. Nang marinig ito ni Ji Zhang, sinaman niya ng tingin si Zhang Hongho at sinabi, huwag kang tumayo dyan at mang-asar, Xiaohan. Ano ang kinalaman ni Xiaohan sa iyo kapag kinilala niya akong lolo? Maghiwalay na kayo. Sa sandaling nagsalita ang matandang si Zhang, tumango ng paulit-ulit si Zhang Hongho, parang daga na nakakita ng pusa. Walang sino man sa pamilya Zhang ang nangahas na suwian ang matanda. Sa oras na ito, tumingin si Zhang Honggai kay Yehan at sinabi ng may ngiti, Xiaohan, magiging pamilya na tayo mula ngayon. Pagkatapos ng kasal ni Xiaoyu, magkakaroon tayo ng reunion dinner, at pagkatapos ay tatawagin natin ang ikatlong anak pabalik, at magkakasaya ng sama-sama. Tumango si Yehan, hindi pa niya nakikilala ang ikatlong anak ng pamilya Zhang. Diretso ang pagkatao ni Ji Zhang. Kahit na kinilala niya si Yehan bilang anak niya, ang mga pulang laso tulad ng pag-aalok ng tsaa ay hindi kinakailangan sa kanyang opinyon. Kailangan lang niyang sabihin sa mga tagalabas kapag naruroon na ang mga bisita, anak niya si Yehan. Ang apo ay tapos na. Di nagtagal, isa-isa nang dumating ang mga bisitang inimbita ng pamilya Zhang. Ang mga taong ito ay alinman sa mayayaman sa mundo ng negosyo o mga bigatin sa opisina. Hindi lahat ay makakadalo sa malaking kasal ng pamilya Zhang ngayon. Tanging ang mga inimbite ng pamilya Zhang ang makakapasok sa compound ng pamilya Zhang. Nang dumating ang mga bisita, naging abala ang dalawang magkapatid na sina Zhang Honggai at Zhang Hongho at nagsimulang batiin ang mga bisita. Ang ilang mga tao na nakakausap kay Ji Zhang ay lumapit para bumati, batiin siya, at batiin siya sa kanyang paggaling. Nakangiti si Ji Zhang sa mga taong ito. Hehe, matandang si Zhang, narinig kong gumaling ka na sa matandang sakit mo.
Ngayon ay pupunta ako para tingnan kung ikaw pa rin ba ang dating Zhang Dapaw. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang naglakad papasok mula sa labas, ang likod ng matandang lalaki ay medyo malaki, at nakasuot siya ng tangsuit, ang katawan niya ay medyo payat, at isang lalaki at isang babae ang sumunod sa likod ng matandang lalaki. Nang marinig ito ni Ji Zhang, tumingin siya, tumayo at tumawa ng malakas, matandang sorpresa siyan, matagal na kitang hindi nakita, ang matandang bagay na ito ay lumalala araw-araw, huwag kang mag-alala, ako, si Zhang Dapaw, tiyak na mamamatay sa buhay na ito, sa likod mo. Matanda, tingnan mo, hindi pa tiyak kung sino ang mamamatay ng una, narito ako ngayon, huwag mong itago ang iyong mahalagang anak na babae na si Hong, ilabas muna, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagpatay sa iyong pamilya. Nasira na ang kasal ni Xiaoyo. Umupo si Ji Yan sa tabi ni Ji Zhang, at sinabi ng may ngiti. Alam kong ikaw, isang matandang bastardo, ay walang magagandang intensyon, at iniisip mo ang aking anak na babae na si Hong. Sinama ni Ji Zhang nang tingin si Ji Yan, at pagkatapos ay sinabi, sige, masaya ang pakiramdam ko ngayon, kaya maglalabas ako ng isang palayok para masiyahan ang iyong gutom. Ipakikilala kita sa aking apo. Nang marinig ito, nagulat si Old Master Yan, matandang si Zhang, sumikat ang araw sa kanluran ngayon. Ang matandang tao ay napakabukas palad. Sa pamamagitan ng paraan, kailan mo kinilala ang isang apo? Bakit hindi ko alam? Bay alam mo ba, matanda? Pagkatapos magsalita, tinanong ni Old Master Yan habang tumitingin sa nalulungkot na matandang Dinbay. Huwag mo akong tanungin, ang matandang bagay na ito ay magugulat ngayon dahil may anak siya. Sabi ni Bai Lao Yuanzi nang may hindi nasisiyahang mukha. Sa katunayan, gusto rin niyang makipag-ugnayan kay Yehan at talakayin ang mga kasanayan sa medisina, ngunit wala na siyang pagkakataon ngayon. Sila ay nagtataka kung dapat ba nilang ipaalam sa mga apo sa pamilya na makilala si Yehan, para hindi na siya mag-alala tungkol sa anumang malubhang problema sa hinaharap. Haha, matandang si Bai, alam kong naiinggit ka sa akin. Masayang tumawa si Ji Zhang. Pagkatapos ay kumaway siya kay Yehan na nakaupo sa kabilang mesa, at sinabi, Xiaohan, halika at tingnan mo ang iyong lolo yan. Panipi. Nang marinig ito, tumayo si Yehan at naglakad palapit. Nakita na niya ang pagdating ni Ji Yan. Ang matandang ito ay isa sa mga pangunahing miyembro ng bansa sa nakaraang termino. Madalas siyang lumilitaw sa telebisyon at may mataas na posisyon. Gayunpaman, hindi pinansin ni Yehan si Yan sa sandaling ito. Sa halip, itinoon niya ang kanyang paningin sa isang babae sa likod ni Old Man Yan. Kabanata 362. Minsan, kailangan kong sabihin na ang mundo ay maliit nga, Yan Zihan, nagkita ulit sila. Pagkikita ulit, natatakot ako na pareho nilang hindi inisip na magiging ganito ang sitwasyon. Kumusta, Ji? Yan, ako si Yehan. Nakangiting sabi ni Yehan kay Ji Yan. Tumingin si matandang Yan kay Yehan, ang kanyang mga kilay ay biglang kumunat at bumaba, na parang may iniisip siyang mabuti, ngunit hindi niya sinagot si Yehan. Nang makita ito, umubo si matandang Zhang ng 2 beses at sinabi, sabi ko, matandang sorpresang hayop kahit alam kong napakabuti ng aking apo, hindi mo kailangang tumingin ng ganoon kagago. Nang marinig ito, bumalik sa wisyo si matandang Yan, ngumiti siya at sinabi, naaalala niya sa akin ang isang tao, kalimutan na natin, huwag na nating banggitin, binata, magaling kang magpagaling sa matandang si Zhang, na nagpapatunay na ikaw ay napakamay kakayahan. Kung may oras ka, pumunta ka sa compound ng aking pamilya Yan at umupo. Ngumiti si Yehan at sinabi, oo, nakikilala ko ang apo ni Ling, sinabi mo, Miss Yan. Habang nagsasalita, tiningnan ni Yehan si Yan Zihan na umiiwas ng tingin ng may ngiti, at namumula pa rin siya. Hindi niya inaasahan na makikilala ang lalaking kumuha ng kanyang unang pagkakataon matapos malasing sa kasal. Ang muling pagkikita ay nagparamdam ng malakas na tibok ng kanyang puso. Nang marinig ang mga sinabi ni Yehan, sina Ji Zhang, Ji Yan, at ang mga kabataan na nakatayo sa likod ni Ji Yan ay medyo nagulat. Kilala pala ni Yehan si Yan Zihan, at hindi pa narinig ni Ji Yan at ng iba pa na nabanggit ni Yan Zihan ang bagay na ito. Tinitingnan si Yan Zihan na ang puso ay mabilis na tumitibok at hindi alam kung paano sasagot. Ngumiti si Yehan at sinabi, Miss Yan, nakalimutan mo na ba ako ng napakabilis? Nang marinig ito, tinanong ni matandang Yan Zihan, kilala mo ba si Yehan? Tumanggaw si Yan Zihan, at hindi masyadong nagsalita, dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin ngayon, at ang kanyang mga iniisip ay lumipad sa kung saan. Ngayon, paano niya haharapin ang lalaking ito?
Haha, matandang sorpresang hayop, hindi ko inaasahan na kilala pala ng iyong Zihan si Xiaohan. Ito ay isang uri ng tadhana. Nakangiting sabi ni Ji. Zhang, at sinabi ni Ji. Yan ang may ngiti, tadhana nga, Zihan, dahil kilala mo si Xiaohan, pagkatapos ay dapat na mag-usap ng higit pa ang mga kabataan, sige, huwag kang manatili sa akin. Nang marinig ito ni Yan Zihan, bago pa siya makatanggi, ngumiti si Yehan at sinabi, Miss Yan, pakisamahan mo ako, gusto ko lang makipag-usap sa iyo. Nang marinig ito, sinaman ni Yan Zihan ng tingin si Yehan, umikot at umalis, sinundan siya ni Yehan, nang makita na parehong umalis na sina Yan Zihan at Yehan, ang kanyang mga mata ay nahulog sa likod ni Yehan, at ang kanyang puso ay bumantong hininga, gusto, talagang gusto. Matandang sorpresang hayop, ang iyong Zihan ay hindi na bata. Sa tingin ko ang kanyang relasyon kay Xiaohan ay tila hindi pangkaraniwan. Bakit hindi natin ay match ang isang kasal? Tumingin si Ji. Zhang kay Ji. Yan at sinabi ng may ngiti. Ngumiti si matandang Yan at sinabi, matandang Zhang, hayaan nating lutisin ng mga kabataan ang mga bagay ng mga kabataan. Tayo ay medyo matanda na, kaya hindi na kailangang makialam, at maaaring maging kontraproduktibo ito. Tama iyon, nakasalalay iyon kung mayroon silang tadhanang ito. Nang marinig ang pag-uusap ni na Ji. Zhang at Ji. Yan, ang binata na nakatayo sa likod ni Ji. Yan ay kumunat ang noo at umalis ng walang bakas. Bakit, nakalimutan mo ba talaga ako? Tumingin si Yehan kay Yan Zihan na tahimik na naglalakad sa isang liblib na lugar sa compound ng pamilya Zhang, at sinabi, paumanhin sa nangyari noong gabing iyon, ngunit huwag kang mag-alala, ako, Yehan Han ay hindi ang uri ng taong mag-aangat ng kanyang pantalon at tatanggi na tanggapin ang kanyang account, tatanggapin niya ang kanyang account para sa kanyang nagawa, at mananagot ako para sa iyo. Mananagot, sarkastikong sabi ni Yan Zihan, paano mo gustong mananagot? Kahit na ako, si Yan Zihan, ay hindi na bata, hindi ko kailangan ng limos. Ang gabing iyon ay isang bagay na minamahal mo at ninanais ko, kaya hindi ko kailangan na mananagot ka, at lalong hindi ko kailangan ang iyong mga handout, at kung tinawag mo ako para lang sabihin ang mga bagay na ito, kung gayon ay sa tingin ko ay wala nang natitirang sasabihin sa pagitan natin. Pagkatapos ng lahat, umikot si Yan Zihan at umalis na may malamig na mukha, isang luha ang dahan-daang nahulog sa kanyang mukha, awa, kawang gawa. Ito ba ang pag-uusap sa pagitan nilang dalawa pagkatapos ng kanilang pamamaalam? Siya, si Yan Zihan, ay hindi nito kailangan, kahit na mayroon siyang kaunting pagmamahal sa lalaking kumuha ng kanyang unang pagkakataon. Nang makita ito, gusto talagang sampelan ni Yehan ang kanyang sarili ng 2 beses. Yan Zihan, ikaw ang babae ng aking Yehan, ngayon at sa hinaharap, ang buhay na ito ay nakalaan at hindi mababago. Tinitingnan ng likod ni Yan Zihan, makapangyarihang sabi ni Yehan, ang mga salitang ito ay nagparamdam ng panginginig sa maisla na katawan ni Yan Zihan, umakyat siya at umalis dito dahil hindi talaga niya alam kung paano haharapin si Yehan. Nang makita ito, bumantong hininga si Yehan. Sa katunayan, wala siyang awa o kawang gawa para kay Yan Zihan. Hindi niya iiwasan ang kanyang responsibilidad, ngunit hahawakan niya ang responsibilidad na ito ng mahigpit sa kanyang mga kamay, at dahan-daang babawiin ang kanyang pagtrato sa kanya sa hinaharap. Kahit na medyo nakakaabala ito sa kanya, ano ang magagawa niya sa nangyari na? Sa oras na ito, pagkatapos umalis ni Yan Zihan, isang binata ang dahan-daang lumabas, walang pakialam na tinitingnan si Yehan. Sa katunayan, alam ni Yehan na ang binatang ito ay nakikinig, ngunit hindi niya ito inilantad. Wala akong pakialam kung anong relasyon ang mayroon ka sa aking kapatid na babae, ngunit kung lalayo ka sa kanya sa hinaharap, maaari mo itong ituring na babala ko sa iyo. Walang pakialam na sabi ng binata kay Yehan. Ikaw si Yan Zin. Sabi ni Yehan habang kinukuha ang isang sigarilyo at sinindihan ito para sa kanyang sarili. Tama iyon, dahil alam mong ako si Yan Zin, dapat mong malaman na hindi ko pinapayagan na may kinalaman ka sa aking kapatid na babae. Sabi ni Yan Zin. Ngumiti si Yehan at sinabi, ang iyong babala ay walang silbi sa akin. Mula ngayon, maghintay ka na lang at tawagin mo akong bayaw. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Yehan ng may ngiti, dahilan upang tignan ni Yan Zin ang kanyang likod na may galit na mukha, at sinabi sa kanyang sarili ng may sarkasmo, natatakot akong nananaginip ka lang dahil kung mabubuhay ka pa ngayon o hindi ay hindi pa rin alam, at iniisip mo pa ang hinaharap. Kabanata 363. Nang makarating si Yehan sa bulwagan, si Yan Zihan ay nakatalikod na kay matandang Yan. Maraming bisita na ang dumating. Bumalik si Yehan para umupo sa tabi ni Lin Beimo at ng iba pa. Napansin niya na ang mesa ni matandang Zhang ay bukod sa matandang Din Bai at Ji.
Yan kanina, mayroong isang karagdagang pino na lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi alam ni Yehan kung sino ang lalaking ito, ngunit ang nakakagulat kay Yehan ay ang nakatayo sa likuran niya, na dating nagpoprotekta kay Nangong Zixen. Alam lang ni Yehan na ang apelyido niya ay Gao, ngunit wala siyang alam tungkol sa matanda. Habang pinagmamasdan ni Yehan ang eleganteng lalaking nasa katanghaliang gulang, nakita niya lamang ang dalawang babaeng may napakagagandang itsura na naglalakad sa looban ng bulwagan. Ang kanilang itsura ay halos agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ng bisita. Ano ang ibig sabihin ng mapapahiya sa bansa at lungsod, na magmukhang isang engkantada? Ito ay, ang pagkunot at ngiti ay ang pinaka-nakakaakit na tanawin sa mundo. Tungkol sa 2 taong ito, ang isa sa kanila ay ang pinakamagandang babae sa Yanjing 20 taon na ang nakakaraan, si Yan Qingmo, at ang pangalawang babae ay si Nangong Zixen, ang pinakamagandang diyosa sa Asya ngayon. Ang dalawa sa kanila na magkasama ay sapat na upang ihambing ang alindog ng anumang babae sa mundong ito. Ang paglitaw ni Yan Qingmo at Nangong Zixen ay nagparamdam sa ilang mga bisita na tumitig sa kanila ng may pagkahumaling. Ang ilan sa mga bisitang ito ay mga tagahanga ni Yan Qingmo 20 taon na ang nakakaraan, at ngayon ay nahuhumaling pa rin sila sa kanya. Ang pagkawala ay hindi nagbago, si Nangong Zixen ang pinakamagandang diyosa sa Asya, at ang mga kabataang pumunta rito ay likas na mga tagahanga niya. Ang ganda ng babae, hindi ko inaasahan na mayroong isang tao sa mundong ito na makakapangibabaw kay Nangong Zixen pagdating sa hitsura, mas kaakit-akit pa kay Nangong Zixen. Tinitingnan ng dalawang babaeng lumitaw, sinabi ni Lin Bomo ng may emosyon, medyo nagulat din si Yehan sa kagandahan ng babaeng iyon, marahil ay mas maganda pa siya noong bata pa kaysa ngayon, 20 taon na ang nakakaraan, maaaring hindi kayang mapantayan ni Nangong Zixen. Sa ilalim ng mga titig ng mga bisitang nasa paligid, sina Yan Qingmo at Nangong Zixen ay naglakad patungo sa mesa kasama sina Ji. Sang at ang iba pa, nakita lamang nila si Yan Qingmo na nakangiti kay Ji. Sang at sinabi, Ginoong, binabati kita sa iyong paggaling. Kasal, ito ay isang masayang bagay, narito si Qingmo para batiin ang matanda, hindi magtatagal ay magiging sapat na ang iyong edad para kargahin ang iyong apo sa tuhod. Masayang ngumiti si Ji. Sang nang marinig niya ito, Qingmo, ang babaeng ito ay lalong gumaganda sa pakikipag-usap, matandang sorpresang hayop, nagkaanak ka ng magandang anak na babae. Hindi tinanggihan ni Ji. Yan ang puntong ito. Tinitingnan ng Yanjing, anong anak na babae ang makakapangibabaw sa kanyang anak na babae. Sa sandaling ito, ang eleganteng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa parehong mesa kasama si Ji. Sang ay nagsabi, Ji. Zhang, ito ang aking anak na babae, si Nangong Zixen, bilasan mo at tawagan ang isang tao. Kumusta, Lolo Zhang? Masunaring tawag ni Nangong Zixen, dahilan upang tumango si matandang Zhang ng may kasiyahan, at sinabi, Baisheng, nagkaanak ka rin ng magandang anak na babae, ang babaeng ito ay hindi masama, at mayroon siyang dignidad na hinangaan ko noong bata pa siya. Panipi. Nanalo ng award si Lolo Zhang. Kung ikukumpara kay Tia Yan, si Zixen ay malayo pa rin sa likuran. Mapagpakumbabang sabi ni Nangong Zixen. Nang marinig ito, ngumiti si Yan Qingmo, ang babaeng ito ay mas magaling na ngayon kaysa sa amin ni Tia Yan noon, ngayon ikaw ay isang sikat na bituin sa Asya, sino ang hindi nakakaalam ng iyong pangalang Nangong Zixen, at sino ang magiging maswerteng mapapangasawa mo sa hinaharap? Haha, ayos lang iyon? Mahal kita? Babae, hindi dapat kayong magpakumbaba sa isa't isa. Tumawa si Ji. Zhang, at pagkatapos ay kumaway ulit siya kay Yehan, at sinabi, Xiaohan, halika rito at ipakilala ko sa iyo ang ilang tao. Panipi. Naintindihan ni Yehan na ang intensyon ni Ji. Sang ay upang makipag-ugnayan siya sa pamamagitan ng kasalang ito. Nang marinig ang mga sinabi ni Ji. Zhang, sina Yan Qingmo, Nangong Zixen, at ang kanyang ama na si Nangong Baisheng ay tumingin kay Yehan. Si Nangong Baisheng, ang pinuno ng Northern Business Alliance, ay may kamanghamanghang net worth at isang iginagalang na katayuan sa mundo ng negosyo. Nang makita na si Yehan iyon, natuwa si Nangong Zixen. Pagkatapos ng lahat, matagal na silang hindi nagkikita. Tinitingnan din ni Nangong Baisheng si Yehan. Hindi lang niya narinig ang pangalan ni Yehan kamakailan lamang. Sinabi sa kanya ng matandang lalaking may apelyidong Gao ang tungkol sa pag-iral ni Yehan, at kamakailan lamang, ang pangalan ni Yehan ay kumalat sa ilang mga bilog sa Hilaga, kaya hindi siya estranghero sa salitang Yehan. Matanda, hindi madali para sa iyo na maging apo. Mahinang ngumiting sabi ni Nangong Baisheng. Sinagot ni Yehan ang mga salita at sinabi ng may ngiti, nanalo ng award si Tio Nangong. Matagal ko nang narinig na nabanggit ni Zixen ang iyong pangalan.
Sana ay magkaroon ako ng pagkakataon na makipagtulungan sa Northern Business Alliance. Sabi ni Nangang Baisheng, bihira na purihin ni Zizan ang iba sa harap ko, Yehan, ikaw ang una. Ngumiti si Yehan at sinabi, mukhang ang pasasalamat ko kay Zexen ay nakatulong sa akin na magsalita ng mabuti sa harap ni Tio Nangang. Nang marinig ito, tiningnan ni Nangang Zexen si Yehan at sinabi, ang ibang tao ay walang sinasabi kapag pumunta sila sa Hilaga, salamat. Pag-uusapan ko na lang. Medyo nahihiya si Yehan at hindi alam kung paano sasagutin ang tanong na ito. Nang marinig ang maasim na mga salita ni Nangang Zexen, si Yan Zihan na nasa gilid ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kakulangan sa ginhawa, na parang ang kanyang minamahal na laruan ay ninakaw. Para maitago ang kanyang kahihiyan, mabilis na binago ni Yehan ang paksa, tiningnan ang babae at sumigaw, kumusta, tita, ako si Yehan. Hoy! Sige! Nagulat na pumayag si Yan Qingmu. Itinaas niya ang kanyang kamay para hawakan ang mukha ni Yehan, ngunit naramdaman niyang may mali, kaya ibinaba niya ito ulit, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin. Sa katawan ni Yehan, hindi siya umalis. Gamit ang mga matang iyon, nakaramdam ng pagkatakot si Yehan. Hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na tinitingnan siya ng babaeng ito. Ngunit sa oras na ito, isa pang mabibigat na bisita ang dumating. Sa pagkakataong ito, ang taong dumating ay ang matanda ng pamilya Yan. Sa likod ng matanda ng pamilya Yan, mayroong isang lalaki at isang babae. Pagkaraan ng mahabang panahon, sino ang mas mahusay kaysa sa mga junior na tauhan sa kani-kanilang mga pamilya, kaya natural na isama sila sa ilang mga okasyon. Haha, matandang Yan, ikaw ang huli na dumating ngayon. Nang makita ang pagdating ng matanda ng pamilya Yan, nakangiting sabi ni matandang Zhang, at nakangiting sabi rin ni matandang Yan, Zhang Dapaw, parurusahan ko ang aking sarili ng 3 tasa dahil sa pagkalate, ngunit ang alak na ito ay dapat na ang iyong mahalagang Nurhong, hindi ako umiinom ng ibang alak. Nang marinig ito, sinaway ni Ji. Zhang nang may ngiti, ikaw matandang lalaki, parang matandang sorpresang hayop, palaging iniisip ang aking stock. Nang makita ang pagdating ni Ji. Yan, sina Ji. Yan at ang iba pa ay nagbati sa isa't isa. Tulad nila, si Ji. Yan ay isang taong nag-ambag sa bansa noong una. Dati siyang kasamahan at nagtatalo sa isa't isa ng mga dekada. Matatandang kakilala sila. Kabanata 364. Ngunit ngayon ay wala ng ibang tao sa paningin ni Yehan, at hindi niya man lang pinakinggan ang sinasabi ni Ji. Zhang at ng iba pa, dahil ang kanyang isipan ay nasa isang babae na, si Yan Lingjiao, na dumating sa Yanjing, bukod sa pakikilahok sa kasal ni Zhang Xiaoyo, ang taong pinakagustong makita ni Yehan ay siya. Sa katunayan, hindi alam ni Yan Lingjiao na dumating si Yehan sa Yanjing City. Simula nang bumalik sa Yanjing, inialay niya ang sarili sa kanyang trabaho at ginamit ito upang mapamanhid ang sarili. Hindi niya pinansin ang nangyari sa Yanjing City kamakailan. Alam na dumating si Yehan sa Yanjing. Nagkatinginan ang dalawa. Sa mga mata ni Yan Lingjiao, bukod sa kaunting sorpresa at gulat, mayroon ding hindi maitago na lamang sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang lamang na ito ay panandalian lamang, at pagkatapos ay nawala na ang kanyang titig. Naging walang pakialam siya, at hindi tumingin kay Yehan, na parang wala na si Yehan sa kanyang paningin, at parang isang estranghero. Naramdaman ng kawalang pakialam na nagmumula kay Yan Lingjiao, nakaramdam ng sakit si Yehan sa kanyang puso, na parang tinusok siya ng karayom, at pagkatapos ay tahimik siyang bumalik kina Lin Beimo at ng iba pa, naramdaman ng kakaibang kilos ni Yehan, sumunod din si Nangang Zikaoro. Nang makita ito, nakaramdam ng kakulangan sa ginhawa si Yan Lingjiao, ngunit sa Yanjing City, wala siyang magagawa kay Yehan, kung hindi, sasaktan lamang nito si Yehan. Si Nolan Mietian ay nasa Yanjing City, at sa Hilaga paano niya hindi malalaman kung gaano kalaki ang impluwensya niya. Sa mayabang at mapagmataas na ugali ng lalaking iyon, kung malaman niya na may kinalaman siya kay Yehan, paano niya hahayaang makalayo si Yehan. Gayunpaman, ang hindi alam ni Yan Lingjiao ay kahit na hindi alam ni Nolan Mietian ang tungkol sa kanyang relasyon kay Yehan ngayon, nagpaplano na siyang salakayin si Yehan. Wala itong kinalaman sa mga babae. Si Nolan ay makapangyarihan at mayabang. Hindi pinapayagan ni Mietian na may maging kapantay niya, lalo na't tinalo ni Yehan si Han Xiaotian. Unti-unti, malapit na ang tanghali, at sa oras na ito, bumalik na rin ang pangkat na sumalubong. Sa labas ng looban, si Zhang Xiaoyo, na mukhang napakagwapo at elegante sa isang tuxedo, ay naglakad papasok na may hawak na isang magandang babae na nakasuot ng puting damit pangkasal, at mayroong ilang mga birhen sa likuran niya. Ang birhen ay sumunod sa likuran, hawak ang damit pangkasal, at nagkalat ng mga talulot ng bulaklak sa daan.
Ngayon, si Hao Fei ang best man, ngunit hindi kilala ni Yehan ang bridesmaid. Sa ilalim ng mga mata ng mga kamag-anak at kaibigan sa paligid, ang dalawa ay naglakad papasok sa bulwagan. Sa sandaling ito, si Ji Sang ay nakaupo na sa pangunahing upuan, nakangiting tinitingnan ang mag-asawa. Sina Zhang Honggai at ang kanyang asawa ay nakaupo rin sa ilalim ng matanda. Nang makita na ang dalawa ay nakaupo na, si Hao Fei, na parehong bridesmaid at MC ng seremonya, ay lumapit, una ay tumango kay Ji Zhang, at pagkatapos makuha ang pahintulot ni Ji Zhang, agad niyang binuksan ang kanyang boses at sumigaw. Nang marinig ito, sina Zhang Xiaoyo at Han Kaiyo ay sabay na sumamba sa langit at lupa. Ngunit nang ang dalawa ay magsisimulang manalangin sa ikalawang pagkakataon, isang malamig at makapangyarihang tinig ang dumating, ang kasal ni Xiaoyo, paano ako mawawala? Nolan Mietian, narito ang isang regalo sa pagbati. Nang marinig ito, ang mga bisitang nanunood sa mag-asawa na sumasamba sa langit at lupa ay tumingin sa labas ng isa-isa. Sa sandaling ito, maraming tao ang biglang nagbuhos sa looban ng pamilya Zhang, kabilang ang mga lalaki at babae. Ang mga bisita ay nakaramdam ng hindi maganda, at ang nagpagalit sa pamilya Zhang ay sa sandaling ito, ang kabataang namamahala ay naglakad papasok na may hawak na kabaong sa kanyang mga balikat, napakamapagmataas. Sa okasyon ng kasal, sa araw ng malaking kagalakan, may dumating para bumati na may hawak na kabaong sa kanilang mga balikat. Itanong ko, sino ang hindi magagalit? Sa makatuwid, ang pamilya Zhang ay sama-samang nagalit. Kahit sina matandang yan at ang iba pa ay mukhang hindi nasisiyahan. Napakasama ng palad na magdala ng kabaong para bumati, at ang bagay na ito ay ang compound ng pamilya Zhang sa Yanjing City. Sino ang mangangahas na gawin ito sa Yanjing City? Ngunit ang iba ay hindi nangangahas, ngunit si Nolan Mietian ay nangahas na gawin ito. Marahil, para sa kanya na likas na makapangyarihan, walang anuman sa mundong ito na hindi niya kayang gawin. May isang pagsabog, si Nolan Mietian ay direktang inihagis ang kabaong sa kanyang mga balikat sa harap niya, ang kanyang makapangyarihan at mapagmataas na mga mata ay dumaan sa lahat, ligaw at masuwian, kahit na ang ilang matatandang lalaki ay hindi inilagay niya sa mga mata. Bata mula sa pamilya Nolan, napakatalino mo. Bilasin mo at dalhin ang kabaong na ito palabas, o huwag mo akong sisihin, ang pamilya Zhang, sa pagiging bastos sa iyo. Ang matanda at ang iba pa ay kalmado, ang kanyang malakas na sigaw ay nagparamdam sa mga gwardya na nagbabantay sa looban ng pamilya Zhang na lumitaw sa looban ng isa-isa. Ang mukha ni Zhang Xiaoyo ay napakapangit din sa sandaling ito. Kahit na naisip na niya na si Nolan Mietian ay darating sa kasal, hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Nolan Mietian ng ganoong malaking regalo sa kanyang kasal. Bueno, alam ng lahat sa Yanjing City na nagpakasal si Zhang Xiaoyo at nakatanggap ng kabaong bilang regalo sa pagbati. Bakit, walang sumasalubong sa akin kapag dumating ako para bumati sa inyo? Mayabang nang umiti si Nolan Mietian, ang kanyang mga kamay ay nasa likuran niya, na may aura na parang siya ay nasa mundo, napakaligaw at mapanghamon. Ang mukha ni Ji Zhang ay kulay abo, at ang kanyang galit na mukha ay naglalabas na ng mga pagsabog ng pagnanais na pumatay. Sinabi niya, bata ng pamilya Nolan, kung taos-pusong bumati ka sa akin, bubuksan ng aking pamilya Zhang ang pintuan para salubungin ka, ngunit masyadong mapagmataas ka. Ang Yanjing City ba ay isang lugar kung saan maaari kang gumawa ng walang ingat? Isang tao, tawagan mo ako Jing Wei, gusto kong makita kung sino ang nangangahas na gumawa ng walang ingat sa compound ng aking pamilya Zhang. Nang marinig ito, nagulat ang lahat ng mga bisita. Jing Wei, ito ang pinakamalakas na puwersa ng depensa sa Yanjing City. Binabantayan nito ang kaligtasan ng Yanjing City. Kahit na ang puwersang ito ay palaging kontrolado ng pamilya Zhang, Kung Ji Zhang ilipat ang puwersang ito para sa iyong sariling paggamit, natatakot ako na ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Matanda, huwag mong gawin iyon. Si matandang yan ang unang nagsalita. Kung ang Jing Wei ay ililipat, ang epekto ay magiging napakaganda. Ang matandang Dinbay at ang matanda ng pamilya yan ay nagsalita rin upang pigilan si Ji Zhang. Si Zhang Dapaw ay hindi tinawag ng walang dahilan. Dahil nagsalita siya ng may mainit na ugali, tiyak na mangangahas siyang ilipat ang Jing Wei. Mietian, huwag kang masyadong maglaro, malaking araw ito para sa pamilya Zhang. Nakangiting sabi ni Ji Yan. Pagdating sa relasyon, si Nolan Mietian ay ang kanyang magiging manugang. Ngayon ay ginawa ni Nolan Mietian ang ganoong bagay. Hindi niya alam kung paano haharapin si Ji Zhang sa hinaharap. Matanda, natatakot ako na hindi masusunod ni Mietian ang iyong pag-aayos ngayon.
Tumingin si Nolan Mietian kay matandang yan at magaan na sinabi, pagkatapos ay tiningnan niya si Zhang Xiaoyo at umismid, Xiaoyo, bakit hindi tayo pumunta rito at mag-imbita sa atin? Pumasok at uminom ng isang baso ng inyong alak sa kasal. O sa tingin mo ba ay hindi tayo karapat-dapat sa inyong alak sa kasal? Pangulo, tawag ni Zhang Xiaoyo na may pangit na mukha. Natatakot ako na ang dalawang salitang ito ay hindi angkop para sa iyo ngayon. Dapat mo akong tawaging Pangulo Nolan. Umismid si Nolan Mietian dahil simula ngayon, ikaw na si Zhang Xiaoyo ay hindi na magiging miyembro ng aming Heroes Association. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Zhang Xiaoyo at sinabi, kung ganoon, kung gayon, Pangulo Nolan, bumalik ka na. Hindi ka tinatanggap ng aking pamilya Zhang, lalo na ang sinuman mula sa Qiuning Society. Zhang Xiaoyo, ang tapang mo. Nang marinig ang mga sinabi ni Zhang Xiaoyo, ang mga senior leader ng Heroes Association na pumunta rito ay nagalit. Naroon sina Jiang Hai at Han Xiaotian, at ang iba ay isang grupo ng mga pangunahing miyembro ng Heroes Association. Ang kanilang mga mata ay pawang walang pakialam na tinitingnan si Zhang Xiaoyo. Kabanata 365. Walang pakialam na sumagot din si Zhang Xiaoyo, hindi ako inaapi ng mga tao, hindi ko inaapi ang iba, kung inaapi ako ng mga tao, ako, si Zhang Xiaoyo, ay hindi rin isang vegetarian. Kaya, ikaw, Zhang Xiaoyo, ay gagawing kaaway natin. Sarkastikong sabi ni Jiang Hai. Ano ang problema sa inyong grupo ng mga bayani? Hindi pa nakakasagot si Zhang Xiaoyo, ngunit sa likuran niya, tumayo si Ye Han na may walang pakialam na mukha at wala siyang nagawa kundi tumayo. Si Nolan Mietian ang gumaganap para sa kanya sa dulang ito ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi gagamutin ni Nolan Mietian ang pamilya Zhang ng ganito, kaya dapat siyang tumayo, bukod pa rito ay siya pa rin ay isang inapo ng pamilya Zhang. Nang makita ang paglitaw ni Ye Han, sina Nolan Mietian at ang mga miyembro ng Quinaying Wei ay nagtawanan, ngunit may panunuya at paghamak. Ye Han, ano ang gagamitin niya bilang kalaban-laban sa Quinaying Wei? Talagang hindi alam kung ano ang sasabihin. Talagang mayabang ka. Naglakad si Nolan Mietian palapit, direktang tinitigan si Ye Han ng may makapangyarihan at walang pakialam na mga mata, parang isang Diyos na tumitingin sa isang langgam, at sinabi, ang mga taong ayaw ng anumang buhangin, nan Ye Han, alam mo ba? Ang kabaong na ito ay inihanda para sa iyo ngayon. Ang masayang pangyayari ngayon, gagawin ko itong isang libing. Kaya, susunod, dapat kang manginig at matakot, ngayon, ako, si Nolan Mietian, ay papatayin ka. Nang marinig ito, nagulat ang lahat ng mga bisita, ang mga masayang pangyayari ay naging mga pangyayaring nagdadalamati, papatay ba ang lalaking ito rito? Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yan Lingzhao ay biglang nagbago ng husto. Takot, pangamba, pag-aalala, at iba't ibang emosyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Bakit tinarget ni Nolan Mietian si Ye Han sa ganitong paraan? Ngayon ay ayaw nang mag-alala ni Yan Lingzhao tungkol dito, alam lang niya na kung gustong galawin ni Nolan Mietian si Ye Han, kung gayon ay tiyak na mapanganib si Ye Han ngayon. Ang mga ekspresyon ni Yan Zihan at Nangong Zixen ay nagbago din ng sabay, at nag-aalalang tumingin kay Ye Han. Mayabang. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ji Zhang na sesubog na ang kanyang baga. Sa compound ng kanyang pamilya Zhang, may mga taong nang ahas pa ring magsabi ng mga salitang iyon. Sa isang iglap siya ay napakalaki ng galit na hindi maayos ang kanyang paghinga, at namula ang kanyang matandang mukha, kinatakutan ang mga tao sa tabi niya. Ang matandang Dinbay ay dali-daling pinindot ang kanyang pinto ng pulso dahil natatakot na si Ji Zhang ay susuka sa galit. Nolan Mietian, masyadong mapanlinlang ka, halika rito at itapon sila palabas. Ang dalawang magkapatid na sina Zhang Honggai at Zhang Hongho ay nagalit din sa mga sinabi ni Nolan Mietian. Matapos makita ang matanda ng ganito, mas lalo silang nagulat. Galit na halo-halo. Nang marinig ito, ang mga gwardya na nakahanda na ay sumugod kay Nolan Mietian at sa iba pa. Bilang mga gwardya ng compound ng pamilya Zhang, ang grupong ito ng mga tao ay pawang mga piling tao sa hukbo, at walang problema na bilangin ang isa bilang 10. Gayunpaman, sa harap ng mga masters ng sinaunang martial arts, paano kaya ang mga piling tao sa grupong ito ng mga tropa ay magiging mga kalaban? Binaril niya si Jiang Hai, na kasama sina Han Xiaotian at Yan Jian Qinro ay kilala bilang 3 batang master sa Yanjing City. Sa loob ng Zhang family courtyard, ang mga gwardya ay isa-isang tinangay, dumura ng dugo matapos mahulog sa lupa. Ang mga bisitang dumating sa Zhang family courtyard ay nagulat nang makita ang tanawin na ito. Ang posturang ito ay tiyak na magdudulot ng malaking kaguluhan ngayon.
Mas lalo pang nagalit ang pamilya Zhang sa sandaling ito, ang 10 daliri ni Zhang Xiaoyou ay dumudugo mula sa kanyang palad, at mayroong isang nakakatakot na lamig sa kanyang galit na mukha. Ngayon, para sa pamilya Zhang, ito ay isang lubos na kahihiyan na hindi malilimutan sa kanilang buhay. Boom! Sa sandaling ito, nang magulat ang mga bisita, kumilos si Yehan. Bigla siyang lumitaw sa larangan ng digmaan na parang isang multo. May walang hangganang galit sa puso ni Han, hindi papansinin ni Nolan Mietian ang anumang mga trick na ginamit niya laban sa kanya, ngunit hindi niya lubos na matatanggap ang paraan ng pagtrato niya sa pamilya Zhang ngayon. Nagsuntukan sina Jiang Hai at Yehan, ngunit sa ilalim ng suntok na ito, si Jiang Hai, na mukhang isang tigre kanina, ay nagbago ng husto ang mukha, at dumura ng dugo mula sa kanyang bibig, ang kanyang mga braso ay natatakpan ng malakas na puwersa sa katawan ni Yehan. Nasira ito ng pagkabigla at lumipad ng pabaliktad sa ilalim ng sulok ng looban. Si Jiang Hai, isa sa 3 batang masters sa Yanjing City, ay hindi kalaban ni Yehan sa isang suntok. Ang tanawin na ito ay nagparamdam sa lahat sa Quinayingwi na nagulat sa lakas ni Yehan. Gayunpaman, si Nolan Mietian ay hindi nagulat. Kung si Yehan ay wala man lang sa lakas na ito, kung gayon ay hindi siya karapat-dapat na pangalan ng Nan Yehan. Pinaglipad si Jiang Hai gamit ang isang suntok, tiningnan ni Yehan si Nolan Mietian at walang pakialam na sinabi, "Ngayon, ang pangunahing target mo ay ako, bakit mo pa kailangang isali ang iba?" Nang marinig ito, ngumiti si Nolan Mietian nang may pagkauhaw sa dugo at sinabi, "Ano kung nasali mo ang iba? Sila ay nasali mo." Ngayon, may mga alingaw-ngaw sa Hilaga at Timog na underground world na may Nolan sa Hilaga at Yehan sa Timog. Ano ang gusto kong itanong, anong mga karapatan ang mayroon ka para maging kapantay ko? Isang maluwalhating bagay ba ang maging kasing sikat mo? Sabi ni Yehan, kung ikaw ay isang lalaki, huwag mong gamitin ang mga maruming trick na ito, mapapahiya ka lang nito, Nolan Mietian. Sa mundong ito, walang nangangahas na hamakin ako, si Nolan Mietian. Sino man ang nasa hinaharap, susuko sila sa aking mga paa. Ngayon, aalisin kita bilang isang hadlang. Hindi, sa aking paningin, hindi ka man lang isang hadlang. Matapos sabihin ito, walang katapusang malamig na liwanag ang sumibol sa mga mata ni Nolan Mietian, na may malamig na intensyon na pumatay, naglakad siya patungo kay Yehan ng paunti-unti, at ang nakakatakot na aura ay binalot si Yehan habang naglalakad siya, ang titig ng emperador ay tumingin kay Yehan na parang isang langgam. Ngayon, aalisin kita sa mundong ito. Matapos magsalita, ang nakakatakot na pag-atake ng kamao ay tumama kay Yehan na parang naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Ang suntok na ito ay mabilis at mabangis, mas mabilis kaysa sa kidlat, walang oras para sa mga tao na tumugon. Ito ay lubhang nakakatakot na kaharap sa suntok na ito, hindi maiiwasan ni Yehan, kaya umakyat siya para salubungin ito. Boom! Mayroong isang nakakatakot na banggaan, ang tunog ay parang kulog, at isang malakas na enerhiya ang kumalat sa lahat ng direksyon, dahilan upang ang mga mesa at upuan sa paligid ay matamba at mapunit. Sa susunod na sandali, ang katawan ni Yehan ay hindi mapigil ang umatras, na may bakas ng dugo, dahan-dahan ito ay dahan-dahang umapaw mula sa sulok ng kanyang bibig, na nagparamdam ng pamumula sa kanyang mukha. Kabanata 366. Nang makita ito, nagulat ang mga mukha ng mga bisita. Si Yehan, na tinalo si Jiang Hai gamit ang isang suntok kanina, ay hindi kalaban ni Nolan Mietian gamit ang isang suntok. Tila ang pangalan ni Nolan Mietian ay nararapat. Gamit ang kaunting kakayahang ito, bakit ka magkakaroon ng parehong reputasyon sa akin? Ligaw na ngumiti si Nolan Mietian, ang kanyang mayabang at makapangyarihang ekspresyon ay malinaw na nakikita sa kanyang mukha, at pagkatapos ay tumalon ang kanyang katawan na parang malakas na hangin, ang kanyang kamao ay parang isang mabangis na hayop, at sinuntok ulit niya si Yehan, gamit ang suntok na ito, mayroong isang bugzo ng hangin na umuungal sa hangin, na parang ang suntok na ito ay some-iron na sa kawalan. Tuktok ng Xiaorendo. Nadarama ang kapangyarihan ng suntok na ito, ang mga mata ng matandang lalaki sa likuran ni Nangong Baisheng ay nagyelo. Ang suntok ni Nolan Mietian ay umabot na sa tuktok ng Xiaorendo. Maaaring hindi ito aabutin ng 1 taon o 2. Maaari siyang sumulong sa gitnang antas ng gobernador na kaharian, ang ganitong uri ng talento ay talagang nakakatakot. Uungal. May isang uungal, nakita niya na si Shaben ay gumawa na rin ng isang hakbang sa sandaling ito, inaatake si Nolan Mietian mula sa ibang direksyon. Hindi rin naglakas loob na maliitin ni Yehan ang suntok ni Nolan Mietian, at ginawa niya ito ng buong lakas. Ang Xingquan at Tianzong, ang dalawang natatanging kasanayang ito, ay ginamit niya sa sukdulan.
Sa isang galaw lamang, parang isang higanteng dragon ang lumitaw sa likuran niya na lumulutang sa kawalan, tumitingin sa langit at umuungal. Sa agarang paghaharap sa pagitan nilang tatlo, si Nolan Mietian ay mayabang na tumayo sa larangan ng digmaan na parang isang baliw na Diyos. Ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad sa hangin, kahit gaano pa kalakas ang bagyo, mananatili siyang hindi gumagalaw na parang bundok. Noon lamang nalabanan ang pag-atake ni Nolan Mietian, at ang panganib sa kanya ay napakaliit. Hiem, malaking tao, ako, si Xiao Jianli, ay narito para matuto mula sa iyo. Sa sandaling ito, si Xiao Jianli, ang unang ampon na anak ng hari ng prairie, ay biglang lumitaw sa larangan ng digmaan, at ang kanyang figure ay papalapit kay Shaben. Si Shaben, isang master ng lakas, ay gustong matuto mula sa kanya noong nasa Great Wall siya. Ang pagsali ni Xiao Jianli ay agad na nagdulot ng isang malaking pagbabago sa larangan ng digmaan. Dalawa laban sa dalawa, sina Shaben at Xiao Jianli ay pantay ang lakas. Gayunpaman, nang wala ang tulong ni Shaben, si Yehan ay nahulog sa krisis sa isang iglap. Sa ilalim ng pag-atake, napilitang umatras si Yehan sa bawat hakbang at siya ay nasa kaguluhan. Ang kakilakilabot na tunog ng mga kamaong nagbabanggaan ay nagparamdam ng lalong pagkupas ng mukha ni Yehan, at ang dugo ay umagos mula sa sulok ng kanyang bibig hanggang sa lupa. Gayunpaman, kahit na ganoon, ang mukha ni Yehan ay hindi pa rin nagpapakita ng anumang palatandaan ng pagkasira, siya ay puno ng lakas ng loob na lumaban, at sinuntok siya na parang tigre at dragon. Sa paghaharap ngayon kay Nolan Mietian, maliban na lang kung siya ay babagsak, kahit na matalo siya kay Nolan Mietian. Gusto pa rin niyang makipaglaban. Sa gitna ng looban, mayroong dalawang labanan, at ang tunog ng pagbabanggaan ay parang kulog. Ang mga mata ng lahat ng mga bisita ay nakatitig sa kanila. Okay lang na maging tanga, ang kakilakilabot na katawan ni Xiao Jianli ay nagparamdam sa kanya ng kawalan ng magawa, ngunit ang sitwasyon ni Yehan ay hindi maganda, pinipigilan sa lahat ng dako, ang dugo sa bibig ay umaagos na parang walang pera, at ang dugo na ibinuhos sa lupa ay nakakagulat. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nananatiling determinado at makapangyarihan, ang langit ay gumuho. Nang makita ang kasalukuyang sitwasyon ni Yehan, nag-aalala ang pamilya Zhang, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng nakakagulat na galit. Ang matandang mukha ni matandang Zhang ay namula sa galit, at ang kanyang matandang katawan ay hindi mapigil ang manginig. Iyon ay ang kanyang apo. Sa sandaling ito, siya ay inaapi ng ganito. Hang Ho, ayusin ang Jingdowei. Nagbigay ng utos ang matanda, ang kanyang boses ay parang kampana, matapos niyang magsalita, siya ay dumura ng isang bangkos ng dugo, at halos siya ay mahulog sa kanyang likuran. Hang Ho, lumipat sa Kyoto Guard. Matapos mahulog ang boses, hindi na napigilan ni Ji Zhang, at isang bangkos ng dugo ang sumabog mula sa kanyang bibig na halos ikahulog niya sa langit. Natatakot ako na ang matanda ay direktang hihiga sa lupa. Paano niya kakayanin ang ganoong malaking pampasigla sa kanyang katandaan? Ang dalawang magkapatid na sina Zhang Honggai at Zhang Hongho ay labis na natakot na dinala nila ang matanda sa loob at hiniling sa matandang Dinbay na bantayan siya. Ang mga walang pakialam na lalaki ay isa-isang lumitaw, at sa sandaling lumitaw sila, direktang kinontrol nila ang compound ng pamilya Zhang, at walang sino man ang pinapayagang pumasok o lumabas. At ang mga taong ito ang mga underground forces ng Heroes Association. Kung hindi sasali ang pamilya Zhang ngayon, hindi sila lilito. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Zhang ay isang sikat na pamilya sa Yanjing City at may malaking impluwensya. Gayunpaman, talagang gustong ilipat ng pamilya Zhang ang Jingdowei, paano kaya hahayaan ni Nolan Mietian na mangyari ang ganoong bagay. Ang pakikipaglaban sa Jingdowei ay hindi kasing simple ng pakikipaglaban sa pamilya Zhang, ngunit sa itaas. Gaano man kamayabang at mapagmataas si Nolan Mietian, hindi siya nang ahas na humakbang sa hakbang na ito. Nolan Mietian. Tinitingnan ng grupo ng mga lalaking mahigpit ng kinokontrol ang compound ng pamilya Zhang, ang mga kamao ni Zhang Xiaoyu ay nag-crack, at ang galit sa kanyang mga mata ay napakalaki. Hiem, Zhang Xiaoyu, ito ang kapalaran ng pagtataksil sa Pangulo. Walang pakialam na sabi ni Han Xiaotian, at ang ibang mga miyembro ng Heroes Association ay walang pakialam na tumingin sa tanawin na ito. Mayabang, bata ng pamilya Nolan, ipinapayo ko sa iyo na lumikas sa pamilya Zhang, kung hindi ang haharapin mo ay hindi kasing simple ng pamilya Zhang, kundi pati na rin ang aking pamilya yan, galit. Kung hindi mo siya papatayin ngayon, walang gustong umatras sa akin, kahit na ang iyong pamilya yan. Malamig at mayabang ang tinig ni Nolan Mietian, at ang kanyang pag-atake kay Yehan ay naging mas malupit at nakakatakot.
Hindi ko alam kung gaano karami ang mga suntok na natanggap niya, ang mga suntok ay tumama sa kanyang laman, at ang dugo na umaagos mula sa kanyang bibig ay nagpapula sa kanyang dibdib. Huwag mo akong saktan, pakisamahan mo akong huwag mo akong saktan. Sa sandaling ito, tinitingnan ang maliit na lalaking namumula na sa dugo, naramdaman ni Yan Zihan na parang tinutusok ang kanyang puso ng karayom, na may mga luhang umaagos sa kanyang maputlang mukha, ngunit, sa sandaling ito sina matandang Yan at ang iba pa, na pawang nakatuon sa labanan, ay hindi napansin ang pagbabago kay Yan Zihan sa sandaling ito. Tatay, hayaan mong tulungan ni Lolo Gao si Yehan, kung hindi, mapapatay siya. May mga bulaklak ng peras at luha rin sa mukha ni Nangong Zixen, at patuloy siyang nagmamakaawa kay Nangong Baisheng, ngunit si Nangong Baisheng ay hindi pumayag. Kung hahayaan niyang kumilos ang matandang lalaking may apelidong Gao, kung gayon ang kanyang pamilya Nangong at si Nolan Miitian ay magiging mga kaaway. Sa Hilaga, sino ang mga ngahas na maging kaaway ni Nolan Miitian? Bukod pa rito ay nasa likuran ni Nolan Miitian ang isang nakakatakot na pamilya Nolan at ang nakakatakot na Wang Fokishan, sino ang mga ngahas na tulungan si Yehan sa puntong ito. Tinitingnan ng kabataang patuloy na dumudumi ng dugo, mayroong isang mahinang kalungkutan din sa mukha ni Yan Qingmo. Naramdaman niyang nasasaktan ang kanyang puso, ngunit hindi niya alam kung bakit ito nasasaktan, na parang ang kabataan ito ay parang mayroong isang uri ng koneksyon sa kanya sa dilim, mailap at hindi masusukat. Sa looban, ang malupit na labanan ay nagpapatuloy pa rin. Sa sandaling ito, si Shaben ay tila pumasok sa isang estado ng pagkabaliw, parang isang gutom na lobo na kumakain. Lubos niyang kailangang talunin si Xiao Jianli, para magkaroon siya ng pagkakataong tulungan si Yehan, ngunit si Xiao Jianli ay malakas din, lalo na kapag may hawak siyang espada, kaya hindi niya matatalo si Xiao Jianli sa isang iglap. Sa ilalim ng nakakatakot na suntok ni Nolan Miitian, sa sandaling ito, si Yehan ay puno ng mga sugat. Kung hindi dahil sa isang malakas na kalooban na sumusuporta sa kanya, maaaring siya ay bumagsak na. Pagkatapos ng lahat, binuksan lamang niya ang mga ugat ngayon, kung ikukumpara kay Nolan Miitian, na nasa tuktok na ng Xiaorendo, mayroon pa siyang mahabang paraan. Sa makatuwid, sa labanan, si Yehan ay paulit-ulit na tinataboy ni Nolan Miitian, paulit-ulit na natamba, bumangon ulit at ulit, inuulit ang ikot, ang mga sugat ay nagdagdag ng mga sugat, siya ay parang isang Diyos ng digmaan na hindi sumuko, buhay huwag kang huminto, huwag kang sumuko. Nang makita ang tanawin na ito, umiling at bumantong hininga ang mga bisitang nasa paligid. Kahit na si Yehan ay nagpatuloy pa rin sa sitwasyon ngayon, maaaring hindi pa rin niya maiiwasan ang trahedyang wakas. Ang kanyang kapalaran ay nakalaan na ngayon. Kabanata 367. Gayunpaman, sa sandaling ito, nang si Yehan ay muling suntukin ni Nolan Miitian, isang figure ang biglang lumitaw sa larangan ng digmaan. Pagkatapos, ang figurang ito ay direktang sumugod sa katawan ni Yehan, sinusubukang dalhin siya palayo. Harangan si Nolan Miitian ang kanyang nakakatakot na kamao para sa kanya. Nang makita ang figurang lumitaw, nagulat ang mga bisita sa paligid, dahil ang kamao ni Nolan Miitian ay malapit nang tumama sa kanyang malambot na katawan. Huwag! Nang makita ito, ang mukha ng matanda ng pamilya Yan ay lubos na nagbago. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang palitan ni Yan Lingzhou si Yehan para tiisin ang pag-atake ni Nolan Miitian. Ngunit ngayon ay hindi ang oras para isipin ang mga bagay na ito, kung ang kamao ni Nolan Miitian ay tumama sa katawan ni Yan Lingzhou, tiyak na papatayin nito siya. Gayunpaman, ang tanawin na inisip ng lahat ay hindi mangyayari. Sa huling sandaling ito, niyakap ni Yehan si Yan Lingzhou at direktang lumipat, pinapayagan ang kanyang likod na pilitin na tiisin ang suntok ni Nolan Miitian. Boom! Gaano ito kakilakilabot na biglang tiisin ang suntok ni Nolan Miitian. Ang katawan ni Yehan ay lumipad palabas na parang saranggola na may sirang tali. Hawak pa rin niya si Yan Lingzhou sa kanyang mga bisig, at dumura ng dugo sa kanyang katawan. Ang dalawa ay sabay na bumagsak. Ang ganoong malaking epekto ay nagparamdam kay Yan Lingzhou ang mahinang katawan na ito ay hindi makayanan, at ang dugo ni Yin Hong ay umagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Nang makita ito, ang mga mata ni Nolan Miitian ay napakamalamig, na may intensyon na pumatay, bakit ang kanyang babae ay nahulog sa mga bisig ni Yehan sa sandaling ito. Sa sandaling ito, medyo tanga ang mga miyembro ng Qinayingwi. Si Yan Lingzhou ay magiging hipag ng Qinayingwi sa hinaharap. Bakit siya pumunta para ipagtanggol si Yehan mula sa pag-atake? Namatay si Xiaoyu. Bakit ka ganoon katanga? Tinitingnan ng babae sa kanyang mga bisig, pinunasan ni Yehan ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig para sa kanya, tinitingnan siya ng may walang katapusang lamang at lamang sa kanyang maputlang mukha, mahina niyang sinabi.
Kung ang pagkamatay ni Ling Zhao ay makaliligtas sa iyo mula sa masamang kapalaran, wala akong reklamo o pagsisisi. Sa buhay na ito, si Ling Zhao ay hindi magiging pabaya sa Tategata at hindi magiging pabaya sa iyo. Hinaplos ni Yan Ling Zhao ang mukha ni Yehan. Sa sandaling ito, hindi na niya pinipigilan ang kanyang damdamin. Damdamin, lamang, awa at kalungkutan sa magandang mukha, ngunit matapos niyang magsalita, dahan-daang pumikit ang kanyang mga mata, ang pagkabigla kanina, gamit ang kanyang mahinang katawan, nagawa niyang magpatuloy ng hindi nahimatay napakaganda. Sa sandaling ito, si G. Yan ay natulala rin. Maaaring mayroong isang espesyal na relasyon sa pagitan ng kanyang apo at ni Yehan. Hindi ito kinakailangan, ang pamilya Yan at ang pamilya Nolan ay mayroon pa ring kasunduan sa kasal, si Yan Ling Zhao, maaari lamang siyang mag-asawa sa pamilya Nolan sa hinaharap. Tinitingnan ang pangyayaring nangyari sa harap ng kanyang mga mata, si Nolan Mietian ay labis na nagalit, at ang nakakatakot na intensyon na pumatay ay kumalat sa buong mundo. Sa sandaling ito, mas nasasabik siya kaysa sa pagdinig sa mga salitang, Nolan sa hilaga at Yehan sa timog. Galit, dahil ngayon ang babaeng pag-aari niya ay payapang nakahiga sa mga bisig ni Yehan, makikita ng lahat na sina Yehan at Yan Ling Zhao ay may malapit na relasyon, kung hindi, paano siya magiging handang isugal ang kanyang buhay para harangan ang kanyang pag-atake para sa isang estranghero. Yehan? Ngayon? Ako? Si Nolan Mietian, ay jijibay ng iyong bangkay sa libo-libong piraso. Isang tinig na naglalaman ng nakakatakot na intensyon na pumatay ay dahan-daang lumabas mula sa bibig ni Nolan Mietian, at ang buong mundo ay nabalot ng nakakatakot na intensyon na pumatay. Ang ibig kong sabihin, nakakatakot ito. Sa susunod na sandali, si Nolan Mietian ay naglakad patungo kay Yehan ng paunti-unti, na may intensyon na pumatay. Putang ina, ikaw na anak ng isang asong may kakayahang patayin ako ng maaga. Sa sandaling ito, ang galit na siyang Master Tang ay direktang kumuha ng isang upuan at tumakbo patungo kay Nolan Mietian, na napigilan na ni Lin Bomo kanina, dahil hindi ito makakatulong kung sasali siya, ngunit kung hindi siya kikilos, mamamatay si Yehan. Si Lin Bomo, na palaging mahinahon, ay magdadala rin ng isang upuan at susunod sa likuran ni Young Master Tang. Ang katawan ni Tang Young Master na may timbang na mahigit 200 libra ay napakamakapangyarihan pa rin kapag tumatakbo, ngunit nang ang kanyang upuan ay tumama kay Nolan Mietian, ang buong upuan ay direktang nabasag. Isinumpa kita, patayin mo muna ako kung may kakayahan ka. Nang makita na ang kanyang pag-atake ay hindi gumana, sumugod si Young Master Tang sa kondongan ni Nolan Mietian at niyakap siya ng mahigpit, hindi siya hinahayaang makalapit kay Yehan. Umalis ka! Galit na sumipa si Nolan Mietian, ngunit hindi niya naalis si Young Master Tang. Nang makita ito, umismid si Nolan Mietian, at ang kanyang nakakatakot na kamao ay agad na tumama sa katawan ni Young Master Tang. Sa isang suntok lamang, si Young Master Tang ay dumura ng dugo at namutla ang kanyang mukha. Gago! Nang makita ito, direktang kinuha ni Lin Bomo ang kanyang upuan at inihagis ito kay Nolan Mietian. Ngunit kapalit nito, sinipa siya ni Nolan Mietian sa ere at bumagsak sa harap ng mga miyembro ng Heroes Association. Si Mo ay tinapakan ni Han Xiaotian at tiningnan siya na parang isang langgam. Nang makita ang malas ni Tang Dashao at Lin Bomo, hindi na kinaya ni Zhang Xiaoyo, ngunit hindi siya nagtaas ng upuan para hampasin ang mga tao tulad ni Tang Dashao at Lin Bomo, ngunit kumuha ng baril at direktang binaril sila. Pinapayagan si Nolan Mietian. Nolan Mietian, huminto ka. Nang marinig ito, tumingin si Nolan Mietian kay Zhang Xiaoyo, at pagkatapos ay umismid siya at sinabi, Xiaoyo, lumaki ka na at nang ahas na itutok ang baril sa akin, ngunit ang sirang baril mo ay walang silbi sa akin. Patayin sila sa harap mo. Pagkatapos ng lahat, direktang itinaas ni Nolan Mietian ang kanyang paa at tinapakan ang ulo ni Young Master Tang. Ang paang ito ay napakamalupit, ngunit sa kritikal na sandaling ito na nagparamdam ng panginginig sa puso ng mga tao, isang itim na liwanag ang biglang tumama, parang isang galit na ulo. Ang leon ay mabangis na sumugod sa kanyang katawan. May isang pagsabog, ang kapangyarihan na sumabog mula sa Body Backer sticker ay lubhang kamanghang-manghang, kahit na ito ay kasing lakas ni Nolan Mietian, siya ay natamba ng ilang hakbang, at kahit si Young Master Tang ay tinangay. Bastardo! Nagalit si Nolan Mietian nang matamba siya ni Yehan, at malakas siyang yumapak sa lupa, isang pakiramdam na parang nanginginig ang lupa at nanginginig ang mga bundok ay biglang dumating, at ang buong looban ay nanginginig. Ang sipa na nagmula sa langit ay lubhang nakakatakot, at ito ang pinakagalit at nakakatakot na sipa ni Nolan Mietian. Gayunpaman, nakaharap sa ganoong nakakatakot na pag-atake ni Nolan Mietian, ang mga mata ni Yehan ay nanatiling hindi nagbabago.
Kahit na siya ay nasa dulo na ng kanyang lakas sa sandaling ito, kahit na mamatay siya sa labanan, hindi siya magpapatira pa sa harap ni Nolan Mietian. Tinitingnan ng nakakatakot na sipa ni Nolan Mietian, tila nakikita ng mga tao sa paligid ang susunod na kapalaran ni Yehan. Walang sino man dito ang makakatulong sa kanya. Ang baril sa kamay ni Zhang Xiaoyo ay walang silbi kay Nolan Mietian, banta. Nolan Mietian, huminto ka. Bigla, sa sandaling ito. Sa labas ng compound ng pamilya Zhang, sunod-sunod na mga figure ang lumitaw ng isa-isa, sumugod sa looban, ang nangungunang itim na anino ay bumaba mula sa langit, at direktang hinarang ang pag-atake ni Nolan Mietian gamit ang isang palad. Ang figure ni Nolan Mietian ay biglang umatras, at pagkatapos ng paglapag, walang pakialam siyang tumingin kay Sito Zhenchen na nakatayo sa harap ni Yehan, at sa mga miyembro ng Security Bureau na lumitaw. Kabanata 368. Nang makita ang grupong ito ng mga taong biglang lumitaw, ang mga taong nagmamalasakit kay Yehan ay nakahinga ng maluwag. Kung ang grupong ito ng mga tao ay hindi lumitaw sa tamang oras, ang kapalaran ni Yehan ay mapanganib. Sinulyapan ni Sito Zhenchen ang sitwasyon sa oras na ito, at pagkatapos ay nakahinga rin siya ng maluwag. Matapos marinig ang nangyari rito, sumugod siya rito ng kasing bilis ng kaya niya. Mabuti na lang, si Yehan ay nakatayo pa rin, at wala doon ay isang aksidente. Sito Zhenchen, personal na alitan, gusto mo bang alagaan ito ng iyong Security Bureau? Walang pakialam na tiningnan ni Nolan Mietian si Sito Zhenchen na may intensyon na pumatay kahit na nakaharap sa direktor ng Security Bureau, makapangyarihan. Sabi ni Sito Zhenchen, Nolan Mietian, kailangan mong linawin ito. Si Yehan, siya ay mula sa aming Security Bureau, papatayin mo ba ang mga tauhan ng lihim na serbisyo ng bansa? Nang marinig ito, ang mga mata ni Nolan Mietian na naglalaman ng nakakatakot na intensyon na pumatay ay nagyelo. Si Yehan ay mayroon pa palang ganitong pagkakakilanlan sa likuran niya, ngunit paano naman ang mga tao sa Security Bureau, kaya niya silang patayin ng walang pag-aalinlangan. Sito Zhenchen, hindi mo ako mapipigilan ngayon. Kahit na hindi ako ang iyong kalaban, tao ako. Ako, si Nolan Mietian, ay tiyak na papatayin ko. Malamig na umismid si Nolan Mietian, at naglakad patungo kay Sito Zhenchen. Walang bakas ng takot sa mga mata. Paano ka nang ahas? Ang mga mata ni Sito Zhenchen ay nanlamig. Bakit hindi siya nang ahas, Sito Zhenchen? Ikaw na ba ang bahala sa personal na alitan ng aking estudyante? Habang sinasabi ito ni Sito Zhenchen, mayroong isang hindi masusukat na tinig sa kawalan ng looban. Lumalabas na ang taong nagsabi nito ay hindi alam kung nasaan siya, ngunit ang kanyang tinig ay malinaw na narating ang mga tainga ng lahat. Kamangha-manghang si Wang Fu. Nang marinig ito, hindi lamang kumunat ang noo ni Sito Zhenchen, ngunit nagulat din sina Matandang Yan at ang iba pa. Ang master ni Nolan Mietian, sino pa nga ba bukod kay Wang Fu Qishan, hindi inaasahan na susundan siya nito, ngunit hindi lang nagpakita. Si Ji. Wang Fu ay napakaganda. Hindi ko inaasahan na interesado ka sa mga labanan sa pagitan ng mga kabataan. Bakit hindi natin hayaang makipaglaban sila sa kanila, at tayo namang dalawa ay makakahanap ng lugar para pumatay ng dalawa, paano kaya? Habang ang mga salita ni Wang Fu Qishan ay nahulog sa dilim, isa pang tinig ay lumabas din sa kawalan. Military God. Sa dilim, kumunat ang noo ni Wang Fu Qishan, at ang taong dumating ay ang Military God, na kilala bilang super powerhouse ng Divine Pillar of Protecting the Nation. Dahil interesado ang God of War, natural na sasamahan kita. Ang kakaibang tinig ni Wang Fu ay kumalat, Mietian. Kung sapat na ang iyong kasiyahan, umuwi na tayo, isang langgam, hayaan mo siyang mabuhay. Isang tingin ng pag-ayaw ang sumilay sa mukha ni Nolan Mietian, dapat ba niyang hayaang makalayo si Yehan ng ganito? Ngunit kahit na ayaw niya, dahil, ang Divine Pillar of Protecting the Nation ay lumitaw, at kahit si Wang Fu Qishan ay kailangang maingat na isaalang-alang ang sitwasyon ng lumitaw siya. Okay? Ngayon ay ililigtas ko ang iyong buhay, ngunit magbabayad ka ng presyo para tapusin ito. Umismid si Nolan Mietian, at agad na lumapit kay Young Master Tang at tinapakan siya. Nang may kaunting pagsisikap sa kanyang katawan, si Young Master Tang ay sumigaw sa sakit. Yehan, lumuhod ka. Ang makapangyarihang tinig ni Nolan Mietian ay agad na nagulat sa lahat, hinihiling kay Yehan na lumuhod para sa kanya. Posible ba ito? Kanina, nang ang kanyang buhay ay nasa panganib, ang binatang ito ay hindi kailanman yumuko o sumuko. Kahit na ang kanyang payat na katawan ay malubhang na sugatan, ito ay nananatiling matangkad at tuwid na parang pine.
Nang marinig ito, ang mukha ni Yehan ay naging kulay abo, hinihiling sa kanya na lumuhad para kay Nolan Mietian, bilang mukha ng napakaraming kilalang tao at malalaking lalaki sa Hilaga. Ang mukha ni Sito Zenchen ay napakapangit din. Ang pagpapaluhod kay Yehan, isang lalaking mas pinahahalagahan ang dignidad ng isang lalaki kaysa sa kanyang buhay, ay mas masahol pa kaysa sa pagpatay sa kanya. Parang ayaw mo na siyang mabuhay, kaya ay padadalo ko siya para makita ang hari ng Hades. Nang makita na hindi gumalaw si Yehan, tinapakan ulit ni Nolan Mietian ang kanyang mga paa, at sumigaw si Young Master Tang na parang may umaatake sa kanya. Nakita siyang pinagpuputol-putol ng 1,000 kutsilyo, sa susunod na sandali, ang kanyang buhay ay babalik sa impyerno. Magagawa ito ni Nolan Mietian. Hintay, luluhod ako. Nadarama ang sakit niyang Master Tang, ang tinig ni Yehan ay napigilan at malalim, at ang apoy ng galit ay nakatago sa kanyang puso. Hanzi, huwag kang lumuhod, huwag. Ang tinig niyang Master Tang ay dumating ng may pagitan, ngunit lumuhod pa rin si Yehan, at ang kanyang mga tuhod ay nagparamdam ng dalawang malalim na marka sa lupa. Sa kanyang buhay, lumuhod siya, hindi kailanman lumuhod sa kanyang mga magulang, ngunit sa unang pagkakataon, lumuhod siya sa kanyang kaaway. Ito ay magiging isang malaking kahihiyan sa kasaysayan ng kanyang buhay, ngunit kung hindi siya luluhod, mamamatay ang kanyang kapatid, at ang malupit na Nolan Mietian ay hindi magpapakita ng awa. Sa mahabang panahon, si Yehan, na hindi kailanman lumuhod sa harap ng sinuman, ay lumuhod sa harap ng isang tao sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa lupa, at may isang pagsabog, ang lupa sa paligid niya ay lumubog ng may ganoong malakas na puwersa, pababa. Mayroong isang nakakatakot na galit sa kanyang puso, ang pagluhod ngayon ay magiging isang malaking kahihiyan sa kasaysayan ng kanyang buhay. Gayunpaman, kailangan niyang lunokon ang kahihiyang ito ng buong lakas ngayon, nang walang anumang paglaban, dahil ang buhay at kamatayan ng kanyang kapatid ay nasa kamay pa rin ng lalaking iyon, kung hindi siya luluhod, mamamatay ang kanyang kapatid. Mga kamag-anak, mga kasintahan, mga kapatid, ito ang nirvana sa puso ni Yehan. Kung may umapi sa kanyang nirvana, siya ay maghihiganti na parang isang gutom na lobo, mapagmataas na dignidad. Kabanata 369. Nang makita ang binatang lumuhod sa harap ni Nolan Mietian, nagulat ang mga puso ng mga tao sa looban. Si Yehan, lumuhod nga siya. Nakaharap kay Nolan Mietian kanina, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa sumuko, at siya ay napakamayabang, mahirap isipin na siya ay luluhod at susuko sa kanyang dignidad para sa isang tao. Sa panahong ito kung saan ang pansariling interes ang pinakamahalaga, ang ganitong uri ng pagmamahal ay nakakaantig at nakakagulat, ngunit sa parehong oras, hindi maiwasang maantig at medyo naiinggit. Sa buhay na ito, sulit na mabuhay sa mundong ito para magkaroon ng ganoong kaibigan. Yehan. Hawak ni Nangong Zeksen ang kanyang dibdib at hindi mapigil ang umiyak, ang kanyang maislan na katawan ay nanginginig, hindi niya kayang tingnan si Yehan sa sandaling ito. Alam niya na ang kanyang puso ay dapat na napakalaki ng galit sa sandaling ito, ngunit ang anyo ay mas malakas kaysa sa isang tao. Hinawakan ni Nolan Mietian ang kanyang mga mahahalagang bahagi, para sa puntong ito, nawala niya ang kanyang dignidad. Si Yanzihan ay umiiyak din, at ang nakakasakit na sakit ay kumalat sa kanyang katawan. Ang lalaking ito ay maaaring hindi maabot ang antas ng isang bayani na kanyang inisip, ngunit karapat-dapat siyang pagkatiwalaan ng sinuman. Ang isang lalaki ay maaaring gawin ito para sa kanyang sarili, para sa kapakanan ng kanyang kapatid, isusuko niya ang kanyang dignidad, at para sa kanyang sariling babae, tiyak na isusuko niya ang kanyang buhay. Ang mga miyembro ng pamilya Zhang ay sama-samang tahimik. Nilunok nila ang galit sa kanilang mga puso. Ang kahihiyan ngayon ay magiging responsibilidad ng mga inapo ng pamilya Zhang na pabagsakin ang pamilya Nolan sa hinaharap. Ang kahihiyang ito ay malilinas lamang sa ganitong paraan. Ang batang ito, bamantong hininga si Sito Zenchen. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya nanunood lang siya ng tahimik. Marahil, pagkatapos ng araw na ito, mauunawaan ni Yehan ang isang katotohanan. Kapag nakaharap sa isang malakas na kaaway, kung kinakailangan, ang dignidad ay hindi gaanong mahalaga. Minsan nawawalan ka ng dignidad, at marahil ay makakakuha ka ng higit pa. Kapatid, sa ilalim ng mga paan ni Nolan Mietian, si Young Master Tang ay malakas na umiyak. Umiiyak siya na parang isang bata na nasa 20 taon. Para sa kanyang sarili, si Yehan ay lumuhod sa harap ni Nolan Mietian. Sa sandaling ito, talagang kinamumuhian niya ang kanyang sarili, sa pagiging walang silbi, sa pagpapahirap sa kanyang kapatid na magtiis ng kahihiyan para sa kanya. Sa ilalim ng mga paa ni Han Xiaotian, si Lin Bomo, na nakahiga sa lupa, ay may luha rin sa kanyang mga mata.
Para sa kanila, ang pagluhod ni Yehan ay walang kapantay dahil ito ay kumakatawan sa isang walang kapantay na pagkakaibigan. Sa sandaling ito, ang labanan nina Xiaoben at Xiao Jianli ay tumigil din. Tinitingnan nila ang lahat si Yehan na lumuhad sa harap ni Nolan Mietian. Sa makulay na mundo sa labas, kilala lang niya si Yehan, at si Yehan lang ang pinakamabuti sa kanya. Itinuturing niya si Yehan na isang kamag-anak na parang kanyang lolo, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang kamag-anak ay inaapi ng isang tao. May isang pagsabog, ang malakas na katawan ni Xiaoben ay lumuhad din, ngunit hindi siya lumuhad kay Nolan Mietian, hindi siya lumuhad sa sinuman, lumuhad lamang siya kasama si Yehan. Pagluhod, kailangan din niyang lumuhad, kailangan niyang tiisin ito kasama ang kanyang mga kamag-anak, para hindi siya payagang tanggapin ang mga mata ng mundo ng mag-isa. Tanga na Ben, tumayo ka. Ang tinig ni Yehan ay walang pakialam, dapat mong tandaan, sa buhay na ito, hindi ka maaaring lumuhad sa sinuman maliban sa iyong mga kamag-anak at kapatid, dahil ikaw si Huang Ben, at mamamahala ka sa mundo sa hinaharap malakas na tao, hindi ako nagpapahintulot ng anumang mantsa sa iyong katawan, at ang kahihiyan ngayon, sapat na para sa akin na mag-isa itong tiisin. Si Xiaoben ay masunurin, kaya tumayo siya, ngunit tinitingnan si Nolan Mietian ng may mga mata na nagnanais na pumatay, sinabi niya, ayaw ko ng buhay mo, ngunit ang iyong pamilya Nolan ay papatayin ko, Huang Ben. Pagpatay. Sa unang pagkakataon, ang mukha ni Xiaoben ay hindi na kasing simple at tapat gaya ng dati, ngunit isang hindi maipaliwanag na kalupitan lamang, at ito rin ang unang pagkakataon na opisyal niyang binanggit ang kanyang pangalan sa harap ng iba. Ang pangalan niya ay Huang Ben. Ang pamilya Nolan ay pupuksay niya. Hindi labis na ilarawan ng mga salitang ito na kasing taas ng langit, ngunit tinitingnan ang malamig na mukha ng malaking tao, walang gustong tumawa sa sandaling ito. Ang kanyang mga salita ay katumbas ng isang panunumpa. Ang underground world ay naaalala ang isang pangalan, si Huang Ben, isang malaking tanga na nanumpa na pupuksay ng pamilya Nolan. Nang marinig ito, malamig na ngumiti si Nolan Mietian, pupuksay ng aking pamilya Nolan, kahit na bibigyan kita ng 100 taon, hindi mo magagawa iyon, ngunit hihintayin kita na kumilos, gusto kong makita ng mundo, ngayon, gaano ito kakatawa ng iyong mga salita. Matapos magsalita, tiningnan niya si Yehanhan at ngumiti, ngayon, kaya kitang mapaluhod sa harap ko ng 1 beses, at kaya kitang mapaluhod ng 2 beses, kaya bibigyan kita ng pagkakataon, at sa susunod, mapapaluhod kita ulit. Ang iyong dignidad ay dinurog na, ngayon, umalis ka na sa Yanjing. Pagkatapos ng lahat, sinipa niya si Yang Master Tang at direktang tumama kay Yehan, ngunit mahigpit na nahuli ni Yehan ang katawan ni Yang Master Tang, at tumayo gamit ang kanyang likod sa kanyang likod. Walang alon, kalmado na parang isang tahimik na tubig, na parang sa sandaling ito, nilunok ni Yehan ang lahat ng kahihiyan at galit. Si Xiaoben ay lumapit din para buhatin si Lin Bomo sa kanyang likod. Ang dalawa sa kanila ay malubhang nasugatan ni Nolan Mietian kanina, at nahihirapan pa silang maglakad. Hindi nagsalita sina Yehan at Xiaoben. Sa ilalim ng titig ng lahat, naglakad sila patungo sa labas ng compound ni Zhang na may tig-1 tao sa kanilang mga likuran. Sa pagkakataong ito, ang kanilang binuhat ay hindi isang tao, ngunit isang malaking kahihiyan. Mukhang medyo nakayuko, ngunit ito ay kasing tuwid ng pine, nang walang pagyuko. Sumunod din si Sito Zhenchen sa likuran kasama ang mga tao mula sa Security Bureau. Si Yehan ay maayos. Para sa kanya, ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Gamit ang potensyal ni Yehan, hindi maiiwasan na malalagpasan niya si Nolan Mietian sa hinaharap. Ang ganoong makapangyarihang henyo ay hindi lumitaw, kaya, upang maprotektahan siya, pinayuhan ni Sito Zhenchen ang military guard. Nolan Mietian, sa susunod na pumunta ako sa Beijing, ang langit ay hindi magugulat, ang lupa ay hindi gagalaw, ako, si Yehan, ay magiging walang kabuluhan. Sa pintuan ng looban, ang kalmadong tinig ni Yehan ay puno ng mataas na ambisyon, na nagantig sa mga puso ng lahat sa looban. Kahit na ang tinig ay kalmado, puno ito ng ambisyon. Ang langit ay hindi nagugulat, ang lupa ay hindi gumagalaw, ito ay walang kabuluhan para sa mga tao. Ang binatang ito ay kayang tiisin ang kahihiyan at kahihiyang ito ngayon, marahil, sa hinaharap, kapag dumating siya ulit sa Beijing, oras na nga para sa pagyanig ng mundo. Kung ang langit ay hindi magugulat, kung ang lupa ay hindi gagalaw, ikaw ay walang kabuluhan. Tinitingnan ang likod ni Yehan, mayabang na tumawa si Nolan Mietian, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili, Yehan, kung nang ahas kang pumunta sa Hilaga, pahihirapan kitang maging isang tao, ignorante, kawawang langgam. Xiaotian, naitala mo na ba ang lahat? Tumingin si Nolan Mietian kay Han Xiaotian at nagtanong.
Ngumiti si Han Xiaotian at itinaas ang telepono sa kanyang kamay. Mayroong isang video ni Ye Han na lumuhad kay Nolan Miitian kanina. Kabanata 370. Sige, ipasa mo sa akin ang video na ito, gusto kong malaman ng lahat sa North-South Underground World kung paano lumuhad si Nan Ye Han sa akin, B. Nolan, at gusto kong mapahiya siya sa North-South Underground World. Pagkatapos noon, umalis si Nolan Miitian, at umalis din ang mga miyembro ng Quinaying Wi. Ching Mo, nababagabag ang iyong puso. Dahil ba sa binatang iyon kanina? Tiningnan ni matandang yan si Yan Ching Mo na nakatayo sa tabi niya na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kumunat ang kanyang noo at nagtanong, tumango si Yan Ching Mo at bumantong hininga sabi, Tatay, hindi ko alam kung bakit. Ang pagtingin sa kanya na inaapi ng ganito ay nagpaparamdam sa akin ng kalungkutan. Ako. Sa tingin mo ba ay kamukha niya ang isang tao, maging ang kanyang mga mata, hitsura, o pangangatawan, masyadong kamukha niya noon? Parang tinatanong ni G. Yan ang kanyang anak na babae, ngunit tinatanong din ang kanyang sarili, ngunit matapos magsalita, matapos sabihin ito, umalis siya. Lubos siyang interesado sa binatang iyon kanina, kaya gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa binatang iyon. Medyo natulala si Yan Ching Mo, ano ang ibig sabihin ng matanda nito? Ang binatang iyon, kanino siya kamukha? Umalis si Ye Han, at ang apat na magkakapatid ay umalis sa Yanjing na may galit at walang katapusang kahihiyan, iniwan ng hilaga, at bumalik sa Shanghai City sakay ng isang espesyal na eroplano. Ang kahihiyang kanilang dinana sa Yanjing ay maaalala sa kanilang mga puso at hindi malilimutan. Gayunpaman, isang araw, muling pupunta sila sa Yanjing at kukunin ang lahat. Ang kahihiyan ng Yanjing ay doblehin sa hinaharap. Pagkatapos bumalik sa Shanghai City, dumiretso si Ye Han sa villa nang hindi nakakakita ng sinuman, kahit na gusto ni na Sun Bumir at Zhou Lai na iulat sa kanya ang nangyari sa East China Underground World kamakailan, hindi sila nakita ni Ye Han, at nakikipag-usap sa kanyang pamilya tinitingnan ang langit, nadarama ang pambihirang pagmamahal sa pamilya, tanging ang kapangyarihan ng pagmamahal sa pamilya ang makakakumpuni sa mga sugat sa kanyang puso at maglilinis ng kanyang marahas na kalooban. Sinikap ni Ye Han na kumilos ng normal, sinabi kay Ye Ching at sa iba pa ang tungkol sa tanawin sa loob ng Yanjing City, at sinabi na tiyak na dadalhin niya sila sa Yanjing sa susunod upang makita ang gitnang lungsod ng bansa. Sa makatuwid, wala namang napansin sina Ye Ching at ang iba pa, ganoon lang, nanatili si Ye Han sa bahay sa loob ng 2 araw, at hindi niya nakita ang sinuman sa 2 araw na iyon, dahil kailangan niyang maingat na magplano para sa hinaharap, si Nolan Miitian, ang makapangyarihang kaaway na nagdulot sa kanya ng malaking kahihiyan at kahihiyan, kailangan niyang patayin. Kahit na para sa kapakanan ng isang babae o dignidad ng isang lalaki, si Nolan Miitian ay dapat na patayin. Noong una, gusto lang ni Ye Han na tapakan si Nolan Miitian, ngunit ngayon, gusto niyang patayin si Nolan Miitian. Bakit, nagkaroon ka ng pagkabigo sa hilaga, at tinamaan ka ng ganito? Lumitaw si Ye Han sa bubong, at gabi na, ang madungis na matandang lalaki ay tumingin sa kalangitan sa gabi at nagsabi na nakatalikod kay Ye Han. Matanda, minamaliit mo ako ng sobra. Lumapit si Ye Han sa gilid ng madungis na matandang lalaki, tiningnan niya ang kalangitan sa gabi at sinabi, naalala ko na noong bisperas ng pagpunta sa hilaga, sinabi mo na magiging itim din ako, at may mangyayari kapag pumunta ako, matandang lalaki-lalaki, tila may kakayahan ka talagang magsabi ng kapalaran. Hindi sumagot ang madungis na matandang lalaki, sinabi niya, bata, ano ang gagawin mo sa susunod? Susunod, sakupin ang timog. Ang mga mata ni Ye Han ay puno ng ambisyon at pagnanasa ni Pang Bai. Si Nolan Miitian ay nagtatag na ng kanyang prestihiyo at kapangyarihan sa hilaga. Kaya, sa timog, siya panahon na rin upang opisyal na bumangon. Tumango ang madungis na matandang lalaki na sumasang-ayon, at sinabi, mabuti na lang at hindi ka nabasag ng batang lalaki ng pamilya Nolan, ngunit ang mga puwersa sa timog ay komplikado, kaya kung kailangan mo ng tulong, ipaalam mo lang sa akin. Matanda, bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Tiningnan ni Ye Han ang madungis na matandang lalaki. Lagi siyang nalilito sa tanong na ito. Nakaharap sa nagtatanong na titig ni Ye Han, inalog ng madungis na matandang lalaki ang kanyang garapon ng alak at nagsabi ng isang salitang nagparamdam kay Ye Han na walang masabi. Ang salita, lihim ito, huwag mong ipagsasabi. Hindi na inabala ni Ye Han na tanungin ang madungis na matandang lalaki, basta't ang matandang lalaki ay walang masamang intensyon sa kanya. Gayunpaman, si Ye Han ay nanatili sa bahay sa nakalipas na 2 araw. Ang hindi niya alam ay ang nangyari sa compound ng pamilya Zhang sa Yanjing City ay nagwawali sa underground world sa hilaga at timog na parang isang buhawi.
Kumalat din ito sa buong underground world ng China, maging sa mga sinaunang martial arts sect. Gamit ang kakayahan ni Nolan Mietian, hindi mahirap gawin ito. Ang kanyang ginawa ay ang mantsahan ang reputasyon ni Ye Han. Ano man si Nan Ye Han, siya ay walang halaga sa harap ni Nolan Mietian. Kaya, sa isang iglap, tinanggap ng lahat ng kilalang tao sa underground world sa Hilaga at Timog ang video na ito. Ngayon, ang underground world sa East China ay nasa isang estado ng pagkabalisa. Ang pagluhod ni Ye Han ay nagparamdam sa mga taong mayroon siyang bilang gulugad na hindi alam kung ano ang gagawin. Samantalahin ang pagkakataong ito, si Chanson, na tahimik na sa lahat ng oras na ito, ay kumilos. Ang kanilang mga kamay ay muling umabot sa Jiangsu at Zhejiang, ipinakikita ang kanilang mga pangil. Kinabukasan, kusang tinawag ni Ye Han sina Sun Bumir at Zhou Lai at hiniling sa kanila na pumunta sa villa. Hindi niya pinansin ang anumang bagay sa nakalipas na 2 araw. Panahon na para sa kanya na mag-deploy. Matapos matanggap ang tawag ni Ye Han, sina Sun Bumie at Zhou Lai ay nagmadaling pumunta rito dahil alam din nila ang nangyari kay Ye Han sa Hilaga at natatakot sila na hindi na makakabawi si Ye Han mula sa pagbagsak. Mas mahalaga, ang underground world sa East China ay muling nagkaroon ng pagbabago at si Ye Han ay kailangang magpasya para sa kanyang sarili. Nang makarating sila sa villa at makita si Ye Han na nakaupo sa looban na may kalmadong mukha, sina Sun Bumi at Zhou Lai ay nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang, si Ye Han ay ang Ye Han na kanilang kilala, at hindi siya lumitaw na kasing pagod gaya ng kanilang inisip kulay. Matandang Sun, Kuya Joe, umupo kayo. Sinabihan ni Ye Han ang dalawa na umupo, at nagbuhos ng tsaa para sa kanila. Umupo sina Sun Bumi at Zhou Lai. Ang unang taong hindi mapigil ang magsalita ay si Zhou Lai. Tinanong niya, Hanzi, maayos ka na ba talaga? Ngumiti si Ye Han at sinabi, Kuya Joe, sa tingin mo ba may problema ako? Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Sun Bumie at sinabi, Xiaohan, sa buhay, lahat ay yumuyuko. Mabuti na lang at hindi ka naapektuhan ni Nolan Mietian. Ngayon na ang underground world sa East China ay nagbago ulit, kailangan natin ikaw ang namamahala. Sun, sabihin mo sa akin. Pagkatapos bumalik, hindi pinansin ni Ye Han ang anumang bagay, kaya hindi niya alam ang nangyari sa underground world ng East China kamakailan. Sabi ni Sun Bumi, sa kasalukuyan, si Chanson ay babalik. Ang kanilang pangunahing puwersa ay muling nanirahan sa Jiangsu at Zhejiang, tinitignan ng mga mapagkukunan ng East China underground world. Bilang karagdagan, muling nagtatag ang Zushutang ng isang kuta sa Jianfu Province. Matapos patayin ng pinuno na si Lin Changsho noong nakaraan, nilinis din niya ang teritoryo ng 4 pang pinuno ng mag-isa, at ngayon, ang 4 pang pinuno ay naghihintay sa iyo na kunin sila pabalik at kunin ang lahat. Nasaan na ang 4 pang pinuno ngayon? Mayroon bang mga bagong hakbang si Jiang Yutang? Tanong ni Ye Han.